At Jessica, titiyakin daw muna ng ating gobyerno na sasang-ayon ng Kuwait sa lahat ng mga gusto nating ilagay sa Memorandum of Understanding na makatutulong sa proteksyon ng ating mga OFWs bago sila magdesisyon na panahon na para magkapirmahan. Nagpulong na ang gobyerno ng Pilipinas at Kuwait para sa mga lalamanin ng Memorandum of Understanding na inaasahang magbibigay proteksyon sa mga OFW. Hinarap ng DOLE, OWA at DFA ang delegasyon ng Kuwait para pag-usapan ang kasunduan. Kasama rito ang pagbabawal sa mga employer sa pagkumpiska ng passport at cellphone ng OFW at sa pilitang pagbenta sa household service workers sa ibang employer ng labag sa kanilang kalooban. Sasalain nila about provision, baka may mga counter-offer, may counter-proposition, gano'n. Ang malaga naman doon is the both are there to negotiate terms that will provide the optimum and maximum protection for our overseas workers. Bukas, dedesisyonan kung saan magaganap ang pirmahan, kung sa Pilipinas ba o sa Kuwait. Pero bago magkapirmahan, kailangan daw munang matiyak na hindi aalma ang Kuwait sa mga nais pang idagdag ng ating Labor Department, gaya ng blacklisting. Halimbawa, yung isang worker na maltrato, there's a provision na yung employer at saka yung agency, foreign agency, ma-blacklist yan. Hindi na sila makakuha ng Filipino overseas worker. Kondisyon din ng Pilipinas bago alisin ang deployment ban, garantiyahang mapapanagot ang mga sospek sa pagpatay kay Joanna Demafilis. Kanina, sinabayan ng kilos protesta ng Grupong Migrante International ang unang araw ng negotiation meeting ng Pilipinas at ng Kuwait. Kaya nagtataka kami, ano pa yung pipirmahan nila at ano yung pag-aagrihan nila kung lahat ng yon ay nakalaman na doon sa mga current nilang mga batas. Pinabulaanan naman ito ng DOLE. Inilunsad naman kanina ang OFW Command Center na bukas 24 oras. Dito pwedeng tumawag at magpunta ang mga kaanak ng mga OFW na may problemang kinakaharap sa ibang bansa. Jessica, ang paglilinaw ni Secretary Bello, oo, totoong nakasaad na sa mga existing labor laws ng Kuwait yung ilan sa mga nakasaad ngayon sa binubuo nating Memorandum of Understanding. Pero napakalinaw daw na ito hindi naman sinunod ng bansang Kuwait. Kaya ang Memorandum of Understanding na ito ay importante at talagang ibang-iba sa mga labor laws ng Kuwait. At importante rin na maising at matiyak na sasang-ayon ng Kuwait sa lahat ng gusto natin. In short, tayo ang masusunod dito, tayo ang in control bago magkapirmahan. At dahil nga wala pang petsa kung kailan talaga magkakapirmahan, tuloy pa rin ang deployment ban sa lahat ng mga manggagawang pupunta sa Kuwait. Jessica? Okay, pero JP, oras ba na mapirmahan itong Memorandum of Understanding na ito? Ay automatic ba ililift na rin yung deployment ban to Kuwait? Hindi, Jessica, hindi automatic na ililift dahil isa raw sa mga kondisyon ni Pangulong Duterte ay meron munang resulta yung investigasyon o mabigyan muna ng hustisya yung pagpatay doon sa ating kababayang si Joanna Demafilis bago i-lift ko. So kumbaga sabay yun, mapirmahan ng MOU at magkaroon ng justice kay Joanna. At least man lang daw magkaroon na ng progress yung hearing. Kasi sa ngayon, ang alam pa lang din ng Labor Department naaresto na yung mga kanyang mga employer. Pero hanggang ngayon hindi pa nga rin ito talaga, kumbaga wala pang visuals hanggang ngayon tungkol dito. Pero syempre, malaking hakbang din daw yung MOU na yan pag nagkapirmahan. At least kahit papano, meron ng progress. Pero yun nga lang, malaking problema pa rin para sa mga skilled workers. Kasi talagang sila yung pinaka-umaasa dito, talagang makikinabang at makakaalis na sana. Pero ngayon, lumalabas kahit posibleng umalis ng March 17 o 18 si Secretary Bello Paquit para sakaling pumirma, mukhang hindi pa rin niya may rekomenda yung lifting agad-agad. Okay, basically ang mangyayari parang virtually masa-set aside na yung tinatawag nilang kafala system ng Kuwait. Ganun ang mangyayari dahil lahat ng mga gusto natin nandoon yan sa kafala system nila. Ganun din ba ang understanding ng Kuwait, JP?
Yun ang ano kung titignan mo parang parang wala na nga kung susunod nga ang Kuwait dito parang theoretically or in effect tinanggal mo na yung kafala system although hindi naman ito pinahihintulutan ng Kuwait pero ito talaga yung nakaugalian na ng matagal sa kultura nila. Pero ang sinasabi ng Labor Department at ang DFA open lang o bukas nagpakitang open ang Kuwait na tanggalin na ang kafala system na ito. Tinanong din natin si Secretary Bello, paano natin masisigurong ito naman ay mapapa-implement? Who will police the Kuwait? Kung sila ay hindi susunod sa pagkasunduan ito, sakali magkapirmahan nga, ang sabi ng Labor Department, they will have to police themselves. At kung hindi sila susunod, titiyakin daw nilang magkakaroon ng total deployment ban ulit. At this time, pang matagalan na or forever na daw yung deployment ban, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.